Dahil Saturday nga at wala namang gagawin dito sa loob ng bahay, inaisipan na nga lang ni Daddy mag-ayos dito sa loob ng kwarto. Actually, dapat nga bago pa nga lang mag-New Year, nabago na nga ni Daddy itong kwarto namin. Alam nga sa di inaasahang pagkakataon ay naging busy at tinabad na nga ang Daddy, charis. Dahil second week pa nga lang ng January, sa tingin ko hindi pa nga huli ang bagong taon, kaya naman ngayon na nga lang kami nag-ayos. Anyways, kung follower ka talaga noon pa man, alam mo nga nag-house tour ako dito sa bahay namin dito sa Saudi. At ito nga ang bahay namin dito sa Saudi ay meron lamang isang kwarto at maliit na kusina at kainan. Alam nyo ba, dito sa Saudi, iswerte mo na nga kapag may nakuha kang sariling bahay o yung sarili mo at wala kang ka-share. Well, normally nga dito sa Saudi, sa isang bahay nga ay may 3 o hanggang 4 na pamilya nag-share sa isang bahay. Short na room for rent, sharing kayo pagdating sa kitchen, dining at syempre sa CR na rin. Anyways, balik na tayo dito sa aking vlog. Habang si Daddy nga pala ay nag-aayos sa loob ng kwarto, ito naman ako nagluluto na nga. Ay, past 12 na nga yan at malamang nga ay gutom na nga si Daddy kapag natapos nga siya sa ginagawa niya. After ko pala magluto ay inasikaso ko muna yung paggawa nga ng melon juice dahil itong prutas na to ay nung bagong taong pa nga. At syempre, sayang naman kung mabubulok nga lang ng hindi natin kinakain or ginagawan juice. Sobrang lambot na nga nitong melon ay parang hindi ko na nga siya mayadyad. Wala kasi ako ditong pangkayod ng buko kaya naman ito na lang grater ang ginamit ko. Nung mayadyad ko na nga tong melon ay nilagay ko na nga sa pitchel at nilagyan ko na lang ng gatas at tubig. At halu-haluin lang natin hanggang mag-combine nga yung lasa nitong melon sa tubig at gatas. Bago nga ako mag-add ng sugar ay tinikman ko muna kung ano nga ba ang lasa at para naman malalaman ko kung gaano ang kadaming sugar ang ilalagay ko. Habang nandito nga ako sa kusina ay tinawag pala ako ni Daddy para magpatulong nga siya dito sa pagbubuhat nga ng aming TV. Fast forward nga, ito kinagabihan naman at ako naman ang busy. Kung si Daddy nga ang busy sa umaga at pagdating naman ako ang busy sa gabi dahil nga hinarap ko itong mga nilabhan ko. Oh, bedroom reveal na tayo. Bale, ang iniba lang pala ni Daddy dyan, yung TV, yung sofa at nagkaroon na nga rin kami ng divider dito. For short, nagkaroon na kami ng mini sala at separate na nga ito sa aming bedroom. Mukhang medyo naging masikip nga dahil nagkaroon nga ng divider pero okay lang yan at napakasarap ng manood. At isa pang ang advantage kapag meron kang sariling space or bahay dito ay nakakapag-invite ka nga ng mga kaibigan. Kaya naman dun sa mga kaibigan nga namin dito, tara na nga dahil ready na nga ang ating pagkakantahan, charis.